We're back with more of the game number 1 of UAP Season 75 Women's Volleyball. Nakausad na po ang Ateneo dito ng dalawang set kasamang Ian. Let's look at some of the numbers. Wow, look at this. 10 attack points for De La Salle. Look at the blocking department. 3 and only 2. Almost even. Service aces 3 and 1 lamang dyan. But look at the unforced errors. 12-3. Halos ipinimigay yung kalahati ng De La Salle. Okay, ngayon, meron tayong special guest. Sino ba yan? From Ateneo, now we have from the DLSU Lady Spikers, 3-time champion Stephanie Mercado. Welcome to the panel, Steph. Hi, Boom. Hello. Affectionately known as Paneng Mercado in the volleyball community. Okay, Stephanie, tell us, what are your thoughts dun sa unang dalawang set? Ano nangyari sa La Salle at nakabaon sila ngayon dito? Yes, I remember dati kasi when I was still playing, we used to call ourselves Team Diesel. Okay. Sobrang tagal namin mag-init. So, hopefully, this third set, magising na sila and then fully warmed up na sila or yung laro nila lumabas na talaga. Kasi medyo nag-hold back pa sila, hindi nila malabas eh. Anong explanation dun sa mga errors na nakita mo kanina? 12, you saw the number on your screens. Yeah, 12 errors. Feeling ko, medyo ano lang sila. Nararattle sila ngayon knowing na malaki na yung lamang ng agi. Yeah. So parang hindi na nila alam kung paano na sila gagalaw. Are you seeing anything different dun sa laro ng Ateneo rin? Napapansin ko sa Ateneo ngayon na sobrang, ano sila, all out sila. Lahat nagto-contribute. Yeah. Sobrang pansin sa kanila na all of them are really working, playing hard para manalo sa championship game nito. But then what do you think about the level that volleyball has risen to? Can you imagine yourself like when you were playing, filling up the Araneta Coliseum? Yeah, actually dream yan ng bawat players na makalaro talaga sa Araneta. I remember back then when I was still playing like year 2005, first year college ako. Sabay pa yung game ng men's and women's volleyball sa UP gym pa yun. That's right. Inabot mo pa pala. Yes, inabot ko. CHK. First year Human ko pa yun. kinetics. Oo. Tapos ngayon, parang sobrang boom na siya. Sobrang puno yung seats natin ngayon. Kahit saan man maglaro, kahit San Juan, kahit MOA, kahit dito, talagang pinupuntahan at saka ang daming lumuluwas. Kung napansin mo, parang ang daming lumuluwas. In the meantime, 3 na yung lamang dito. And it seems that Ateneo even has the edge in blocking. Hirap na hirap umupensa ang La Salle Paneng, ano? Hindi sila makaset up ng play. Yun nga parang feeling ko rin kasi nag-start yung play sa receive. Yes, very true. Kung hindi maganda yung reception, mahihirapan sila mag-set play. Correct. I'm sure, Paneng, kung papayagan ka lang mag-uniforme ulit, isab ni Coach Ramil, you'll do it, right? Yeah, sobrang nakakaingit din. Kasi, totoo. Kasi ang laki na ng laki na ng volleyball ngayon. Pero kaya nila yan, nakakabawi yan. Ayan. Free ball for La Salle here. They're down 3. Maranyo asking for it, but it is Galang who puts it away. Mara Galang, she really has to, get back her normal kind of play. Sabi natin, very aggressive. A reigning rookie of the year has scored double digits in most of the wins of De La Salle. They gotta do better when it comes to feeding Aragalang those outside sets. Alam mo na, kausap ko si Abby about Coach Ramil, pero ikwento ko yan mamaya. Gusto ko tanungin si Stephanie dito. Paneng, anong sikreto ni Coach Ramil? Why is he so good at what he does? Ano ang meron siya na wala sa ibang coach na under ka? Napansin ko lang kay Coach, dati, pag nakita niya talagang may potential yung player niya, hindi niya talaga titigilan na turuan ng turuan. Sobrang patient niya. Mansyaga. Oo, patient and syaga. Kahit minsan hina-high blood na siya, pero turo pa rin siya. Imagine, sobrang dami namin na hawak niya, pero sobrang patient niya magturo. Malamang kung kami ni Buman tinuruan, nag-retire na. Wala. Ganito ka agad nag-retire na. Pero it's not only that. Paneng, napapansin namin, ang galing niya mag-recruit rin ng player. Yung team niyo ngayon at napapansin namin, laging meron kumbaga dalawa na magaling sa isang posisyon. Parang ganun ba yun kahit dati pa? Honestly, naalala ko, nung captain pa ako noon, nakipag-tune up sa amin, parang NCR team for palaro, and then nakita niya si Ara doon. Second year pa lang si Ara ni-recruitment. Wow. So, not necessarily nag-graduating ka, tsaka ka i-recruit. As early as second year, nakaka-recruit na siya ng player. Yun na nga,
sabi ko sa'yo, di ba si Abby, third year naman, Third year. high school, inaabangan na niya. At ito yung napag-uusapan natin, the reigning Rookie of the Year as we go to Selena Dagdag muna sa Ateneo side. Kung kaya nyo dali ng bola sa gilid, yun ang gawin nyo. These were the first words of Coach Roger in the huddle upon getting the ladies together. Dagdag pa ni Coach Roger na sana daw ipagpatuloy nila ang performance nila sa reception nila kasi pag maganda daw ang pag-receive sa bola, tuloy-tuloy na rin ang execution ng counterattacks na pinlano nila. Dagdag ni Coach, huwag kayo ma-overexcite. Pagtsaga-tsagain na lang natin tong third set at makukuha rin natin to. Boom and Ian? Thank you, Selena. Steph, do you want to say anything to your thousands of fans for LaSalle and your personal fans also before we let you go? Sobrang thankful kami. Like, sobrang grabe yung suporta ng mga tao. Sobrang, kahit lumuluwas pa sila, manonood sila, or kahit di sila makanood ng live, andyan sila palagi na nanonood. And then, sobrang salamat din sa mga sa pag-understand sa mga players. Kasi, yung iba kasi, minsan, pag sinabing pangit laro, parang kung ano-ano na sinasabi. Yes. Pero at least ngayon, nakikita natin na sobrang dami nila na sumuporta ngayon dito para sa team. Salamat sa oras mo, Paneng. At saka, ayan, kaway ka muna dyan sa mga fans mo. And kamusta mo kami sa mami mo, ha? Yes, I will. Alright, Stephanie Mercado, former captain, three-time champion for the UAP of LaSalle Lady Spikers. We'll take a break muna. Mabalik tayo dito. Abante po ang Ateneo ng 5.